Ito palang this coming Friday ba yun? Friday nga ba yung 2028? March 28. Mayroon palang mga kilos protesta. Dalawang grupo na magkatunggali ang gagawa ng mga protesta. Hindi lang pala dito sa Pilipinas, kahit sa abroad. Okay? Yan po yung issue ng birthday ng dating Pangulong Duterte. Yung mga Duterte groups magrarally para ipanawagang ibalik sa Pilipinas si Duterte. Yun namang mga Pilipino na magrarally din kung saan-saan ang sigaw, panagutin si Duterte. Litisin at dilitisin na nga sa ICC. Managot sa kanyang mga kasalanan. Kaugnay po ng kanyang tukhang na ginawa ng kanyang administrasyon kung saan nawala ang buhay ng nasa 20 hanggang 13,000 mga Pilipino nung panahong yon. Mula nung mayor at nung maging presidente, base sa mga reklamo na ipinarating ng mga Pilipino complainant sa International Criminal Court. Okay? Yan po yung ating aabangan. March 28. So magiging balanse pala ang galaw. May mga OFW magrarally sa Netherlands ng pro at anti-Duterte. Sa iba-ibang lugar, ganon din. At maging dito sa Pilipinas. Okay lang po yan dahil nailalabas nila ang kailang karapatan. Pero sana ay magpakahinahon, daanin lang sa tamang paghahayag at malayang pamahayag kung ano ang mga saloobin. Pero kung ito po'y hahantong sa panawagan ng may pagka-destabilization o inciting to sedition o rebellion, aba, ingat kayo. Hindi po yan pwede. Bawal po yan. Siyempre, yung mga nanawagan na panagutin si Duterte, hindi yan gagawa ng ganyang klaseng panawagan. Yung mga pro-Duterte ang posible na samantalahin yung pagkakataon. Huwag naman sana nilang gawin kasi mananagot sila sa batas. Hindi po nagbibiro ang Philippine government, ang ating mga otoridad na mag-imbestiga at mag-file ng mga kaso, mag-aresto kung kinakailangan kapag umaabuso na, lumalabag na sa batas sa kanilang mga hinaing. Ang freedom of the press, freedom of expression, freedom of assembly, legal yan. Sinasaad yan sa Saligang Batas, 1987 Constitution. Pero pag sinubrahan ninyo na may nakakaargabyado na sa iba, may pagka-sedition, may pagka-rebellion, aba, ibang usapan na yan. Mananagot na po kayo. Okay? Paalaala lang po yan. Kasi ngayon po, ang panawagan nila, ibalik si Duterte. Dahil daw ang sinasabi ni Duterte, ibalik siya. Inamin na po ni Sara Duterte ito sa harap ng mga Pilipino sa Netherlands na yun daw sinasabi ni Duterte, ibalik siya. Ang sabi naman ni Atty. Conte na isa sa mga prosecutor, isa sa mga abogado ng mga complainant, malabong mangyari yun na maibalik kaagad o maibalik si Duterte rito dahil kontrolado na ng ICC, may mga ebidensya na sila, magtatrial na nga sa September. Hindi yan ganun kadali na maibalik. Dahil na yan nga ay kontrolado na ng ICC na wala lang pwedeng makialam. Okay? Kung may nagsasabi mga yan kayang ibalik sa lalong madaling panahon, ay yan speculation lang. Kasi ang korte hindi natin pwedeng pangunahan. Nasa mga ICC judge, nasa korte, dyan sa International Criminal Court, ang pasya at desisyon at kontrol sa kung anong gagawin nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi yan makukuha sa mga rally, hindi yan makukuha sa mga panawagan, hindi makukuha yan sa mga press conference, interview. Kasi ang ICC, dati ko nang sinabi ito, walang pakialam sa politika sa Pilipinas. Sila ay makikialam dun sa akusasyon, ebidensya at complainant ni Duterte. Aalamin kung may basihan at bibigyan ng pagkakataon ng Defense Council na i-counter ang mga basihan, ebidensya na idudulog o na indudo na, ibinigay na ng mga complainant at ng mga prosecutors at private prosecutors. Yun po yun. Ibig sabihin, magtatrial. Wala silang pakialam sa mga rally. Kahit mag-rally pa araw-araw. Dahil nga po yan ay pampolitika. Ayun po yung sitwasyon dyan. So sana magpakahinahon. Kahit anong oras, anong araw, pwede kayo mag-rally basta naaayon sa lugar. Pag umabuso at lumampas sa mga panuntunan, may pananagutan na. Ayan yung palaala.
at ginagawa lamang pong engot ng mga DDS ang kanilang mga sarili. Bakit? Kasi nga po, sila yung mga asang-asa na itong si Digong ay mapapauwi pa ng bansa at may magagawa ang kanilang mga pagsigaw, ang kanilang mga rally at ang kanilang mga kaguluhan na ginagawa doon sa The Hague, sa ICC Netherlands. Ngayon po, alam niyo po ba, ito yung nakakatuwa, ito yung nakakatawa. Abay, napakalaki po pala ng bayad dito kay Kaufman, Nicholas Kaufman, yung legal counsel ni Digong dyan sa ICC. Abay, Diyos ko po, tumataginting po na nasa 140 million pesos buwan-buwan ang ibabayad dito sa ano na ito, sa abogado na ito. Kay Kaufman pa lang yan, paano pa kaya dun sa iba? Kaya hindi na po ako nagtataka na itong si Sara Duterte ay lumalapit po sa ICC para sa legal aid. Kasi po, nako, pagka mahal-mahal po pala ng bayad sa mga abogado diyan. At eto kahit po kayanin nitong si Digong na magbayad po ng 140 million buwan-buwan. Depende pa yan kung ilang taon po ang itatagal nitong kaso na ito. Alam niyo po ba na sa loob ng isang taon, nako, pwede po gumastos itong si Digong roughly 1.6 billion. So yung sinasabi ni Digong na meron siyang 5 billion doon sa sa kanyang bangko, na-accumulate daw niya simula nang siya nagtrabaho, nung siya natutong magtrabaho hanggang naging abogado, naging prosecutor, naging congressman, mayor, vice mayor, kung ano man ang kanyang mga naging posisyon sa gobyerno hanggang naging presidente, naka-accumulate daw siya ng 5 billion. 1.6 billion isang taon. So, ibig sabihin, tatagal lang ng mga 3 taon ang pera ni Digong. Naku po, napakalaking halaga po. Yan. Ang sabi nga nitong si Attorney Cristina Conti, ang kasuhan daw po sa ICC ay pwedeng tumagal ng hanggang 10 taon. 8 hanggang 10 taon. O, isipin na natin yung pinaka-maximum, 10 taon. So, sa isang taon, 1.6 billion. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, naku po, napakalaking halaga niyan. 16 billion pesos po ang gagastusin nito si Digong dyan kay Kaufman. Ang tanong, kaya nilang gastusan yan. Pero kung sa bagay, di ba? Ewan natin. Baka. Pero ito po kasi syempre si Kaufman sasabihin niyan, kayang-kaya niyang ilabas si Digong. Kayang-kaya niyang i-acquit si Digong Pero diskumpiyado ko Panoorin po ninyo tong video na to. In due course, okay? You know where to find me. All right. Anyone who's insistent on finding me will find me. Sir, how many cases have you handled so far for the ICC? Careful. So sorry. I've been involved in quite a few cases at the ICC. Do you have an estimate how many? I can't estimate, but I've known quite a few people. But you're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defence possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. So you won't wait for the September 23 confirmation of charges hearing anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defence strategy at this moment in time. Okay? Thank you very much. Can you say Thank you have over Thank 10 you. cases? 10 cases? Yeah. 10 cases is a bit generous. I don't think anyone's had 10 cases at this institution. I don't think this institution's even had a lawyer who's represented 10 people. 3? I've represented more than 3 people in the course More of my than career. 3, okay. Thank Can you you. question the form of arrest, Article 59 of the Rome Statute? Once again, The Article 59 of the Rome Statute, Attorney Harry yes, Roque was well, on referring that to point, he was completely denied all his rights in the Philippines. That will obviously be a major argument in the course of his defense. Okay. Thank Thank you so much, Attorney Batman. Thank you. Siyempre, di ba, alangan namang sabihin nitong si Kaufman, ako,
Napakatitibay ng mga ebidensya. Parang hindi ko kayang ilabas si Digong. President Duterte is, I cannot win the battle in the court. Alam ka naman sabihin ni Kaufman niya na matatalo sila sa korte. Alam ka naman sabihin ni Kaufman niya na, ay, hindi ko kaya ipagtanggol to. Lakas na ebidensya. Saka tama lang yung proseso na ginawa ng Interpol eh. Legal na legal yung pagkakakulong niya dito sa ICC. Alam nga namang sabihin ni Kaufman yan, di ba? Siyempre, palalakasin niya ang loob ng mga magbabayad sa kanya. 140 million isang buwan. Di ba? Imagine niyo po yan 140 million sa isang buwan. Pero wala pa pong kasiguraduhan yan kung hanggang kailan magiging abogado ni Digong si Kaufman. Lalong-lalong walang kasiguraduhan kung kaya bang ipanalo ni Kaufman ang kaso ni Digong. Alam niyo po kung bakit? Dito po sa Jean-Pierre Bemba case sa ICC, yung pong si Bemba na naakusahan po noon ay hindi na po naging abogado o parang pinag-resign niya itong si Kaufman bilang kanyang legal counsel kasi hindi niya na po kayang bayaran itong si Kaufman. At itong kay Mokom Gawa case sa ICC din po, kinik-out po itong si Mokom Gawaka dahil po sa conflict of interest. At ito naman po si Kaufman ngayon, dahil nga po overhype at laging sinasabi ng mga DDMs na napakagaling daw po nitong abogado, ang tanong, meron na po bang naipanalo to sa ICC? Ang tanong, kaya bang bayaran ng mga Duterte? Kaya ba nilang ilabas ang kanilang mga pera para bayaran si Kaufman ng 140 million buwan-buwan tapos tatagal ng hanggang 10 taon ang kaso ni Digong? Di mabubuking sila na napakarami nilang pera. Di ba? At etong si Kaufman po na overhype lang. Kumbaga parang ang dating parang pinasikat lang ng pinasikat na magaling na kayang-kaya ikang panalo si Digong. Pero ang tanong, may naipanalo na ba tong kaso sa ICC? Katulad nito, ito nga tong Jean-Pierre Bemba. Napakayaman nito pero binitawan itong si Kaufman dahil sa sobrang laki po maningil nito sa kanyang pag-aabogado sa mga nagiging akusado diyan sa ICC. So, good luck. Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga kandidatong nagpapainit na sitwasyon kasi ang interest nila ay makilala sila. Ang interest nila ay tulungan sila para maging senador o anumang posisyon kasi tayo ay mag-i-eleksyon. Tandaan nyo, after election, lalamig na yung mga politikong yan. Hindi na yun yung makikita. Hindi na yung magsasalita kung ano-ano. Kasi tapos na ang eleksyon. Pero ngayon, hanggang sa papalapit ng eleksyon, napakaingay na mga yan. Lahat yan magsasalita. Lahat yan babatikos. Lahat yan isasakay sa kainitan ng isyo. Na ang kanilang paniniwala, makakakuha sila ng boto. Ay hindi po ganon. Alam kasi ng mga tao, ano ang totoo. Merong pananagutan kasi may complainant. May pananagutan kasi may mga biktima. May pananagutan dahil kasi umabuso sa kapangyarihan. Yun ang hindi pwedeng ibaliwala. Kaya nga maglilitis, kaya nga magtatrial. Yan ang patutunayan. Yan ang pag-uusapan. Kaya abangan nyo. Yung issue ng next week, sunod na buwan, uuwi na. Panlilin lang po yun. Hindi yun ganon. Kung dito nga sa Pilipinas pag kinasuhan ka, hindi ganun kadaling i-release ng korte. Hanggat hindi malinaw kung dapat i-release, kadalasan niya, nire-reject ang mga petisyon. Kung hindi naman na-justify na mabuti. Ay doon pa kaya sa International Court na walang pakialam sa kung anong internal problem ng ating bansa. Nakikialam lang sila dahil crime against humanity. Paglabag sa karapatang pantao ng inosenteng mamamayan. Ang pinag-uusapan, yun ang concern nila ng International Court. Hindi yung ilagay sa pwesto, magpatanggal siya na sa pwesto, politika yun, silang pakialam doon. Ayan, para lang alam niyo. Huwag kayong palinlang doon sa mga nagsasabing mga speaker, sa mga press conference, sa mga rally,
na akala mo ang kailang sinasabi ay totoo, hindi. Nililin lang kayo lang noon. Gusto nilang magpasikat para sila iboto nyo dahil kandidato sila. Nagpapasingat lang yon dahil sila abogado. Hindi nga kumuha ng mga abogadong Pilipinong magagaling eh. Kumuha nga sila ng international lawyer. Parang walang tiwala yung mga Duterte sa mga abogadong Pilipino dahil ang kinuha nila ay mga dayuhan, lead counsel. Kung meron man, isa lang yata na Pilipino. So, yun. Diba? So, magpapatuloy pa rin po ang kanilang mga galaw sa kanilang gustong sabihin. Karapatan naman nila yan. Pero sana maging marunong ang Pilipino, huwag ka agad sumakay at maniwala, huwag kayong mag-share ka agad ng kung ano-ano mga video na hindi naman totoo dahil binabantay na kayo ng NBI, binabantay na kayo ng ating mga otoridad. Ang mga fake news ay pananagutin na. Ang creator ng mga news na ito at mga producer nagbabayad sa mga financier ng mga vloggers na yan, pananagutin na po ng NBI. Kasi hindi na po talaga papayag ang Estado na patuloy niyong lapastanganin, patuloy niyong siraan, patuloy niyong akusahan ng mga mali dahil wala namang pagpapatunay. Dahil lang sa inyong galit na hindi naman po naaayon sa lugar. Dapat kasi rule of law. Yan ang sinabi ng Pangulo, ay ayaw yung sumunod. Tapos pag pinutupad, iyak-iyak kayo. Ay, nako ha, bahala kayo dyan. Please like and share ng video ito. Lalong-lalo na sa mga PDP senatorial balls, mga kandidato ni Digong, mga grabe kung makapagdrama. Si Bongo, parang batang umaatungal. Diba? Naturingan kay mga senador. Alam nyo, nakakawala ng respeto sa ganyang mga tao. Kay Bato, diba? Nagtatantrums. Naku po, pati mga babaeng reporter, sinusungitan kapag ini-interview siya. Lalo naman yung mga ibang mga kandidato, lalo to si Jimmy Bondoc, post ng mga, alam nyo yung masasabi mo talaga, oo nga, tapos ng pag-aabogado to, pero, Bob! Puro drama. Kala ko singer to, pero dramatista eh. To si Jimmy Bondoc, naku po dagdag nyo pa yung mga iba pa pong mga senatorial balls na puro mga drama-drama ngayon. Katulad nito, sumasakay sa issue. Dati medyo parang, parang dati medyo, ilong ko medyo bilib pa ako dito kaya gringo hunasan, pero nung nakita ko, pumunta dun sa Davao City, nag-iinarte. Sus Mariosep, sabi ko, naku, hindi ko to boboto. Nakita ko na rin, eto nga si Robin Padilla. Inendorso si Francis Tolentino, may commercial na sila. Naku po, hindi ko na talaga iboboto si Francis Tolentino, maka Robin Padilla. Tinaas ni Robin Padilla kamay nito. Naku, alam na. Diba? Kumbaga parang nang ibang bakod lang, pumunta lang sa kabilang bakod, para makakuha ng boto mula sa alyansa. Ay, nako. Kaya sabi ko, etong mga nagdadrama ng mga kandidato ni Digong, etong si Philip Salvador, action star, naging biglang naging drama actor. Diba? Hindi po dapat pakinggan yung mga nag-iiyak-iyak na. Naiiyak kayo, si Digong nga, sarap ng buhay. Drama kayo ng drama. Mas maganda pa nga ngayon kalagayan ng kalusugan ni Digong doon sa ICC dahil nababantayan, nakakapagpahinga ng maayos, masustansya mga kinakain. Diba? Kaya tigilan nyo kami, mga puro kayo drama. Puro kayo mga arte. Kaya tatandaan nyo na, lalaki ng katawan nyo, mga nag-iiyakan kayo. Hindi bagay. Diba? Kaya wag pong magpauto sa mga ganyang kandidato. Tandaan niyo po, kapag binoto nyo yan, lahat yan magiging mga sunod-sunuran at tuta ni Sara Duterte, hindi na Digong. Kasi wala na si Digong, wala ng power. At doon po, sa mga gumagawa ng mga fake news, nako, delikado kayo. Yari kayo ngayon, di ba?
Kasi akala ninyo puwedeng-puwede niyong gawin 'yun, lalo yung mga DDFs na 'yan, yung mga nagpe-fake news, yung mga hindi uma-attend diyan po sa TRICOM, ilabas niyo na yung mga warrant of arrest niyan, yung mga subpoena, yung mga kaso niyan. Para po ano na, nakita ko nga yung isa, yung matindi mag-fake news at matinding, magbigay ng, mga maling information si Eric Celis, yung kalbong ano, pangalan nito, oo nga yung Jeffrey yun, yung Eric Celis na yun. Oh, nagtatakbo na, bakit? Hindi niya kayang patunayan yung mga fake news niya, 'di ba? Kinulong nga yan diyan sa ano, sa House of Representative nung nagkaroon ng hearing, nung, tinanggal ang prangkisa ng SMNI kasi nag-fake news siya, dahil sa kanya yun. Oh. Yung sabi niya 3 billion ba, 2 billion ang, travel expense ni House Speaker Martin Romualdez, yung pala wala pang 40 million sa loob ng isang taon. Oh, imagine niyo yung mga pinapalaganap niya na mga fake news. Yung iba mga nagtago na yata, wala na, yung mga DDFs na vlogger, mga kitatapang sa kanilang mga channel, sa kanilang mga post. Pero wala palang mga bayag at hindi kayang patunayan ang kanilang mga pinagsasabi sa kanilang mga video. 'Di ba? Kaya yan ang napapala ninyo. Buti nga sa inyo. Akala nyo kasi habang buhay kayo makakapag-fake news. So, abangan natin kung sino 'tong mga madadampot na 'to. Meron daw isang sikat na vlogger, may warrant of arrest na, DDF's vlogger nag-fake news, tignan natin kung sino 'yan, So, salamat po sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo at chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.